Welcome to CDCM Reunited Today's Activity. Please view from the beginning up to the end. Thank you, enjoy, and God bless. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po ay nagagalak na muli isa na naman pong panibagong umaga ang ibinigay sa atin ni Lord upang mag-aral po ng kanyang mga salita. Sa mga gusto pong mag-subscribe sa ating YouTube channel, mangyari lamang po ay search na lang po ang CDCM Reunited, The Enlightened Ones, at pakiclick lang po ang notification bell upang nang sa gayon ay patuloy kayong manonotify sa lahat ng mga programs or anumang mga devotions na inia-upload po ng ating mga admins dito po sa ating grupong CDCM Reunited. So, shout out po sa mga nakikinig. Hello po sa mga nakikinig dyan sa Team Talk. Ayan, magandang umaga po sa inyo. So, ngayon po, atin na pong umpisahan ang ating morning devotion. Tinatawagan ko po si Sister Baby Joy sa kanyang pangbungad na awitin. At syempre, susundan din yan ng kanyang pangbungad na panalangin. At the cross I saw my reflection. At the cross I saw the wickedness in me. At the cross I saw my arrogance. At the cross I saw amazing grace. At the cross I saw you crying. At the cross I saw you will pray for me. At the cross I saw your humble heart. At the cross I saw amazing grace. You love me more than I am. You love me in spite of my sinful ways. You love me for who I am. You love me in spite of my selfish ways. At the cross I saw salvation. At the cross I saw you forgiveness in me. At the cross I saw the beauty of faith. At the cross I saw amazing grace.
Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat po sa pagkakataon na pinagkakalob mo po sa bawat isa. Lord, pagkalooban mo po kami ng masayang bagong umaga at bagong pag-asa ngayong araw po na ito, Panginoon. This we ask in Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Maraming salamat, Sister Baby Joy, sa iyong napakagandang awitin at maging sa iyong panalangin. So ngayon naman, atin na pong ihanda ang ating mga kaluluwa upang pakainin. Tayo nang mag-almusal ng pagkaing espiritual na ihahatid sa atin ng ating speaker. At syempre, susundan din yan ng kanyang mga prayer concern. Ayan, sa mga may prayer concern po, pwede po kayong mag-comment sa ating YouTube channel or maaari din kayong mag-text or mag-chat po sa aming o sa CDCM United, sa lahat ng mga members. Pwede kayong mag-chat or tumawag sa mga admins para nang sa gayon ay may panalangin po yung inyong mga prayer concern. So, tinatawagan ko po ang ating speaker. Kasunod po ito ng kanyang mga prayer concerns para po sa mga nag-prayer request. Walang iba kundi si Brother Joseph Agnad. Muli, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Nagpapasalamat muli tayo sa Diyos na buhay pagkat talagang Siya ang gumagalaw sa bawat buhay ng bawat isa sa atin. Isa na namang napagandang bagong umaga ang binigay niya sa atin na may bagong pag-asa na tayo ay magpuri at maglingkod sa Kanya upang tayo ay makapakinig uli ng kanyang mga salita. Maraming salamat sa Diyos pagkat binigyan niya tayo ng isa na namang pagkakataon upang tayo ay nagkatipon-tipon at makinig ng kanyang salita. Sa umagang ito mga kapatid, atin pong pag-uusapan ang salita ng Panginoon na hanguin po sa Kawikaan, Kabanata 17, talatang 24 or Proverbs chapter 17 verse 24. Ito po ay ating pong pagnilay-nilayan ng mahusay at atin itong sana ay atin itong mapakinggan ng mabuti at mailagay natin sa ating mga puso na hindi sana lalabas lang sa ating tenga. Pagkat itong salitang ng Diyos na ito ay magbibigay sa atin ng isang napagandang salita na talaga namang alam ko na makakaantig sa puso ng bawat isa sa atin. So, atin na pong pakinggan ang salita ng Diyos sa umaga pong ito. Yan, sa umaga pong ito, atin na pong pakinggan ang salita ng Panginoon mula sa Proverbs chapter 17 verse 24. 24 on the countenance of a discerning person is wisdom, but the eyes of a fool are on the ends of the earth. So, atin pong napainggan ang verse na ito. Ang Diyos po ang mapapurihan sa kanyang salita na nabasa sa umagang ito. Manalangin muna tayo mga kapatid. Maraming salamat o Diyos sa iyong salita na aming napainggan, aming nabasa. Hayaan mo po na ang aming pagninilay-nilay sa salita mong ito ay maging tumagos po sa puso at isipan po ng bawat isa sa amin. Maraming salamat. Wala po kaming masasabi kundi salamat at hayaan mo na ang puso namin ang siyang makinig at umintindi sa mga salita mong ito. Ikaw nawa ang magsalita at ikaw ang magpaintindi sa bawat isa sa amin. Ito po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, umpisan natin ang ating talakayan sa isang kwento ng inhenyero at ng isang
foreman. Okay? Umpisan po natin ang kwento sa isang kwento ng inhenyero at foreman. May isang inhenyero na napakagaling. Siya ay talaga namang talagang degree holder. Pero ang inhenyerong ito ay may kayabangan. May kayabangan. Ang nais niya lang ay magparami ng kontrata. Magparami ng kanyang mga tinatanggap na gawain. Pagkat isang inhenyero at meron siyang degree na pinaghahawakan. Meron din isang foreman na umaasa lang sa maliliit na kontrata na binibigay sa kanya. Kung may magpapagawa ng mesa, magpapagawa ng cabinet, or may magpapagawa ng bahay, ay malaking bagay na yun sa kanya. So, ang inhenyero na ito ay talaga naman na maraming nakakilala sa kanya at talagang yung kanyang mga trabaho ay gusto niya mabilisan. Gusto niya pera agad. So, ang taong ito ay tanggap ng maraming kontrata. Marami siyang isa-isang taon. Marami siyang nagawa na kontrata. Marami siyang nagawa na project. Ang nagagawa niya sa isang taon ay 15 hanggang 20 na project. Napakagaling. Napakabilis ng kanyang trabaho. Itong foreman naman is meron siyang mga nagagawa sa isang taon na bahay at least 3 or 4. 3 or 4 na bahay ang kanyang nagagawa sa isang taon. Okay? Pero, minsan, dumating ang isang trahedya na nagpaliwanag ng lahat. Nagbigay ng kasiraan sa inhenyero na ito at nagbigay rin ng papuri sa isang foreman. Dumating ang isang lindol na napakalakas. Napakalakas na lindol. At lahat ng mga ginawa ng inhenyerong ito na napakaraming mga bahay, napakaraming mga building, nagsibagsakan. Nagsibagsakan. Ang foreman na gumawa ng 4 lang na halos average of 4 lang na bahay sa isang taon, lahat ay nakatayo. Lahat nakatayo. Wala man lang natumba, walang nangyaring masama. Anong ibig sabihin ng kwentong ito, mga kapatid? Gaano man tayo kagaling, kung tayo ay hindi natin ginagawa ang ating dapat gawin sa tama, walang mangyayari. Walang mangyayari. Tulad nga ng ating verse na sabi, ang tao na may matalino ay tinatapos niya or marami siyang natatapos. Pero mayroon siyang natatapos. Pero ang tao na hindi matalino ay walang natatapos. Siguro ang sabihin natin, sabi mo kanina itong inhenyero napakatalino. Sabi mo kanina itong inhenyero degree holder kaya napakatalino. Mga kapatid, ang katalinuhan ay wala sa degree holder. Wala kung anuman ang hawak mo ngayon, kundi ang katalinuhan ay nasa gawa. Ang katalinuhan ay kung paano mo gawin
ang isang bagay, kung paano ka mag-isip ng tama. Bakit ba nangyari na nawalang saysay ang mga ginawa ng napakarami ng inhinyerong ito? Because dahil sa napakarami niyang kontrata, napakarami niyang demands, lahat ng kanyang mga ginawa ay substandard. Substandard. Pero ang foreman na gumawa ng 4 na bahay sa isang taon, lahat ito ay nasa standard. Lahat ng kanyang mga ginamit ay talaga naman na standard. Talagang bato, talagang yung mga standard na semento, hindi kulang yung pagkasemento, kundi talagang kung ano, kahit tumagal yung gawa, basta standard. Lahat. Ang gusto ng foreman, lahat ng mangyari ay matibay. Kaya dito natin nakita ang katalinuhan ay ang paggawa ng tama. No? Paggawa ng tama. Ang inyero ay, ang ginawa niya, standard lahat ng kanyang mga ginawa para lang bumilis ang trabaho at makarami siya ng malikom na kontrata, marami siyang malikom na pera. Pero, hindi niya inisip ang kakahinatnan ng mga kanyang mga project. Kaya anong nangyari? Idinimanda ang inhinyerong ito na kulong, nawalan ng lisensya. Ang foreman na walang lisensya, wala siyang degree, just na nag-aral lang siya sa TESDA hanggang naging foreman siya ay naging successful. Nagkaroon ng construction firm, nagkaroon ng mga iba't ibang mga business ng paggawaan. Nagkaroon siya ng mga shop. Bakit? Kasi na-bless siya. Maraming mas lalong dumami ang nagpagawa sa kanya, mas lalong rumami ang nagtiwala sa kanyang trabaho, kaya siya yumaman at pinagpatuloy niya kung ano yung tama lang na kanyang ginagawa. Isa lang naman ang gustong ipaalala ng Diyos sa atin sa oras na ito, na dapat ang buhay natin, we must concentrate. Yung ating talino ay sana ginagamit natin sa tama. Ginagamit natin sa wasto. Huwag tayong umpisa lamang. Huwag tayong sa umpisa lang na magaling, pero sa kalagitnaan, hindi na. Huwag sana tayong maging estudyante na puro umpisa ng course, pero sa huli, wala nang natatapos. Dapat tayo yung estudyante na kahit isa lang na degree ang makuha natin, kahit isang course lang ang may maartya natin, basta matapos natin. Kasi yan ang tamang gawa. Sa ating mga masayista, kahit makaisa ka lang, bastang importante, ginawa natin yung tama. Tinapos natin ang husto, ang ating trabaho sa mga kliyente natin. Sinunod natin ang tamang oras, ang tamang procedure para ma-relax ang mga pasyente natin, mga kliyente natin. Na kahit ikaw ay pinakamaliit ang naging kita sa araw na ito, ikaw pinakamaliit ang nakuhang customer. Yung iba naka-4, naka-5, pero ikaw ay dadalawa lang. Pero ang importante, ginawa mo ang tama. Ginawa mo kung ano ang nararapat. Hindi ka nagkulang sa oras at ibinigay mo ang tamang relaxation sa iyong kliyente. Ganun
Ganun po ang tamang gawain ng matalinong tao. Hindi masasabing matalino ang isang tao kung hindi naman talaga tinatapos or hindi talaga ginagawa ang tama. Gaya ng pananampalataya, mga kapatid. Saan natin maikukumpara ang katalinuhan sa pananampalataya? Mga kapatid, ang pananampalataya ay dapat taos-puso nating ginagawa. Kahit kukunti ang membro ng church, kahit ikaw ang pinakakunti ng membro na church, kung talagang itinuturo mo ang talagang tamang daan, mas marami ka pang nalikom na kaluluwa kaysa sa isang church na napakarami ng membro pero kakaiba naman ang natutunan. Kakaiba naman ang kanilang napag-aralan at hindi nila namamalayan na sila ay naliligaw na ng landas. Isa lang nais na ipabatid ng Panginoon sa gabing ito, sa umagang ito. Yan, excuse me, puyat yata ako pa rin. Kaya gabi ako ng gabi. Ayan. So, sa umagang ito ay isa lang naman ang nais ipabatid sa atin ng Diyos eh. Ang nais lang naman niya is magpakabuti ka or gawin natin ang isang katapatan na gawa. Ang talino ay nasa katapatan na gawa or nasa mabuting gawa. Hindi kung ano ka man ngayon. Hindi mo masabi na matalino ka kung hanggang umpisa ka lang, pero wala kang natatapos. Hindi mo masabi na matalino ka kung hindi maganda yung iyong mga ginagawa. Na gusto mo lang magpakitang gilas, ganito na yung mga ginagawa mo. Gusto mo lang magpakita na ikaw ang pinakamagaling, heto na yung mga ginagawa mo. Pero sa huli, ikaw din ang masisisi sa mga ginagawa mong yan. Sana ang Panginoon ay gumalaw sa mga buhay natin at hayaan natin na talagang katalinuhan ang siyang maghari at magawa natin ang talagang nararapat nating gawa. Nararapat nating isatupad. Nararapat nating maibigay para sa Diyos. No? Sabi mo, matalino ka kasi marami kang alam na kanta. Marami kang alam na isinisen mong kanta kay Brother Ray, kay Brother Joseph. Ano? Pero, kahit iisa lang ang sinen mo, pero kung kahit iisa lang ang sinen mo, kung ginawa mo naman ito ng buong puso, na talagang yung kantang yun ay talagang inawit mo na para sa ating Panginoon, na hindi para sa ibang tao, hindi magpakitang gilas, mas nakikita ng Diyos ang pagiging blessed, mas nakikita ng Diyos ang puso mo at mas ibiblessed ka ni Lord. Kaysa naman marami kang sinen na kanta, handang-handa ka kung ikaw ay tawagin na mag-preside, handang-handa ka kung ikaw ay tawagin na mag-speak, pero yung ginagawa mo naman pala ay hindi taos sa puso, hindi masasabing katalinuhan, kundi isang, excuse me for the word, kabubuhan or kamangmangan. Yan, mas magaan. Kamangmangan ang ganyang ugali. Kamangmangan ang ganyang estilo ng mga ginagawa mo. Kasi sa huli, hindi yan ma-appreciate ni Lord. Pagkat wala talaga kay Lord ang nais mong ang mga pinaggagawa mo, kundi
para mapuri ka ng mga ibang tao. Kaya mga kapatid, nawa maliwanagan tayo sa tamang katalinuhan na dapat nating i-apply sa ating buhay. Muli nating basahin ang verse na ito at sana sa inyong pagbasa sa verse na ito ay sa pamuhay natin ito at bigyan nating linaw ang tamang pagkaintindi ng lahat ng ito. Mga kapatid, nawa ang Diyos ang siyang gumalaw sa mga buhay ng bawat isa at hayaan natin na ang tunay na katalinuhan ang maghari sa buhay natin. So then, pagpatuloy na tayo sa ating mga panalangin. So, idiretso na natin manalangin para sa ating mga prayer concerns. Siyempre, kung kayo may mga prayer concerns, just type your prayer request sa ating comment box dyan sa ating YouTube channel. Pwede nyo i-type or pwede nyo rin i-text or itawag sa number na 0985-867-8322 0985-867-8322 para mas madali nating mabasa at mas madali nating ipag-pray ang mga prayer request na yan. So, siyempre, ating ipag-pray sa ating prayer time, sa ating prayer concerns, ang mga kasamahan sa CDCM, mga tao na nasa mga pulubi, mga tao na nasa gobyerno, mga pamilya ng bawat isa. Yan. So, habang ako ay nagpipray dito, sana ay sabayan nyo ako silently. Saan man kayo naroroon, sana ay taos-puso rin kayong manalangin sa ating Panginoong Diyos na buhay. Magtulong-tulong tayo, magkaisa tayo na manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa iyong kabutihan. Maraming salamat sa katalinuhan. Ngayon po ay nandito kami, buong puso, nagpapakumbaba na humihingi ng tawad sa lahat ng sa aming mga nagawang kasalanan. At buong puso kami at buong pagpapakumbaba na pinapanalangin ang aming mga prayer concerns sa oras na ito. Aming pinapanalangin ang grupong CDCM Reunited. Ang mga members, Panginoon, itouch mo ang kanilang mga puso, itouch mo ang kanilang kaisipan, at hayaan mo na ikaw ang gumalaw sa kanilang mga buhay. Kung meron mang membro dito na hindi pa lubusang nanampalataya sa iyo, kung may mga membro man dito na sumali lang dahil sa mga iba't ibang mga rason, pinapanalangin namin na itouch mo po ang kanilang mga puso't isipan at hayaan mo na magamit ang mga salita mo at tumimo sa kanilang mga puso at matutuhan nila na tumanggap sa iyo at manampalataya sa iyo. Lord, let your word speaks on their life. Let your word work on their life, Lord God. Sa aming mga officers, Lord God, hinihiling namin ang patuloy mong pagpapaalala sa amin ng pagpapakumbaba. At hayaan mo na tulungan mo po kami na ikaw nawa ang siyang magdireksyon sa aming mga desisyon na gagawin para sa grupong ito. Hayaan mo na ang mission and vision ng grupong ito ay siyang mas manguna sa mga buhay namin. Ikaw ang siyang maidakila sa mga buhay naming mga officers. Ganon din, pinapanalangin din namin, Panginoon, ang mga missionaries sa mga iba't ibang mga lugar. They are sacrificing their self, they are sacrificing their life, their career for you, Lord God, for your word to be scattered on this earth, for other people will receive you, Lord God. Pinapanalangin namin ang mga missionaries na ito. Ikaw ang siyang magpalakas sa kanila. Sa tuwing nakadama sila ng panghihina, i-bless mo po sila. Pinapanalangin rin namin na ikaw ang mag-provide ng mga pangangailangan nila at ikaw ang mag-bless sa mga buhay nila. Bigyan mo po sila ng proteksyon sa lahat man, saan man sila naroroon. Hallelujah. Panginoon, pinapanalangin rin namin ang mga churches,
iba't ibang mga sekta man yan, denominasyon man yan. Lord, we are praying all Christian churches who are preaching truly your word. We are praying all these churches na ikaw mag-bless sa bawat churches na ito at maging matatag sana ang mga gawaing ito para mas lalo pang marami ang aming mahikayat na manampalataya sa iyo. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Ganon din, Panginoon, aming nilalapit ang mga pulubi, Panginoon, mga nasalansangan, wala silang mga bahay. Lord, we are asking your help to them. Please bless them. Give them a house, give them a work, Lord God, and let them feel your presence in their life, and let them na makita ang kabutihan mo, ang pagyakap mo para sa kanila. Hayaan mo na dahil sa mga blessing na ito ay manampalataya sila at gumaling sa kanilang espiritual na pamumuhay at matuto kang tanggapin sa kanilang mga buhay. Hallelujah. Hallelujah, Lord. We are praying also sa aming mga government officials mula sa presidente hanggang sa sanggunian kabataan, Panginoon. We are praying that bless them, Lord God. Ikaw ang siyang gumabay at tumulong sa kanila. Ikaw ang mag-bless sa kanilang mga buhay. At hayaan mo, Panginoon, na ikaw ang siyang gumalaw, Lord God, sa kanila. At hayaan mo na ikaw magpatatag at mag-decide para sa ikagagaling nila, Lord God, ng mga decision na nilang ginagawa para sa bansang ito, Lord God. Lord, help them to realize na mas lalo yung mga officials that they are stealing or they are corrupting ang pondo ng bayan na ito. We are praying, Lord God, that they will realize na mas gawin sana ang tama. That they will realize na itama ang kanilang mga mali upang ang bansang ito ay mas lalong umunlad. Panginoon, hayaan mo na manampalataya sa iyo ang mga government officials na ito upang sila ay magkaroon ng takot na gumawa ng kababalaghan, gumawa ng mga hindi dapat na ikakasama ng bansang ito. Hallelujah. We are praying also to our families, Lord God. We are praying that bless them. Kung ano man ang meron mga masamang pakiramdam, hinihiling po namin ang iyong pag-bless sa bawat isa. Ang mga family namin na ito ay hayaan mo na manampalataya sila. Hindi man kami ang gamitin mo para sila ay manampalataya, pero use someone to them to know you, Lord God, in their life. Lord, ikaw mag-bless sa mga families namin. Ang health namin, Lord God, ang health ng bawat isa sa amin, i-bless mo. Huwag mo pong hayaan na kami ay dapuan ng mga sakit upang kami ay pasigla pa rin na makapagpuri at makapagpuri at sumamba sa iyo, Panginoon. Lord, all the trials that we have right now, hinihiling po namin ang iyong pagpalakas sa bawat isa sa amin at hayaan mo na kami ay makalusot sa mga trials na ito upang ang pagpupuri namin ay mas lalo naming maipakita sa iyo, Panginoon. Ang pagpupuri at pagsamba ng buong puso, ang pagsamba sa spiritual, because your spirit, Lord God, ay maipakita namin, Lord God. Lord, tulungan mo po kami at hayaan mo na ang mga trials na ito ay aming makakayanan. Maraming salamat, Panginoon, at lahat ng papurit pagsamba at alam namin na ang mga panalangin ito ay inyo nang napainggan at nandyan na ang iyong mga kasagutan. We have believed and we have faith that your answer to this prayer
is already there. Just we will do is to wait for that answers. Maraming salamat, Panginoon. Kapupurihan ka, may dakila ka sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Amen. Muli, mga kapatid, ay napapasalamat tayo sa Panginoon sa mga panalangin ito. At alam ko na ito na ay sinagot na ng Panginoon at ito na ay nandyan na ang kanyang kasagutan. So, ating hintayin at patuloy tayong manampalataya at patuloy nating ipag-pray ang mga prayer concerns na ito. So, maraming salamat at muli ang mapagpalang Diyos ang mag-bless sa bawat isa sa atin. Binabalik natin sa ating presider. Ayan, amen, amen. Isang napakaganda na namang muling aral ang ibinahagi sa atin ngayong umagang ito, no. Tunay nga na napakaganda ng Proverbs chapter 17 verse 24, no. Kasi tungkol ito sa matalino at sa kasamangmang, no. Naalala ko tuloy yung tito ko kasi isa siyang sabihin na nating matiyagang karpintero. Isa rin siyang foreman, ano. Naalala ko tuloy dahil sa kwentong ikinwento ni Brother Joseph. Yung tito ko ay talagang napaka-busisi sa pagtatrabaho. Bagamat siya ay walang degree holder, wala siyang pinanghahawakan na kahit anong katibayan na siya ay nakatapos ng kolehiyo. Siya ay high school graduate lang po, no. Pinatunayan niya na wala sa degree yung galing ng isang tao, kundi sa paggawa niya ng tama. Sa isang taon, minsan, siguro madami na yung 3-4 na bahay na matatapos niya eh. Depende pa yun sa laki o sa klase ng bahay na gustong ipagawa ng mga nagiging amo niya. So, syempre, dahil sa kanyang galing, kasi hindi lang siya magaling sa carpentry, magaling din siya sa mga wood carving eh. Talagang pati sa paggawa ng mga cabinet, sa paggawa ng mga mesa o mga upuang bato, talagang binigyan siya ng Panginoon ng ganong klaseng talento. At thank God din, kasi bukod sa siya ay isang karpentero, ginagamit na rin po siya ni Lord ngayon para mag-speak sa iba't ibang lugar sa Pampanga. At ginagamit na siya ni Lord para magpahayag ng kanyang mga salita. At nagulat nga ako sa aming gathering one time, Christmas ito lang December 24. Hindi ko expected na may program pala kaming gagawin. So may speaking time pala, parang mini devotion ang nangyari. So nagulat ako sa kanyang in-speak at hindi ko inaasahan. For the first time ko siyang narinig na nag-speak at kumanta din ng praise and worship songs. At talagang sobrang na-blessed ako that time kasi hindi ko naman inakala na yung tito kong yun ay hindi lang magiging isang karpentero, kundi gagamitin din pala ng Panginoon para mag-share ng kanyang mga salita. Ayun, pinatunayan niya na wala sa degree or wala sa pinag-aralan. Kasi hindi rin siya nakapag-Bible school, pero hindi niya ginawang hadlang yun para hindi makapagbahagi. Pinatunayan niya na kahit wala kang pinanghahawakan, basta alam mo yun, na tama yung ginagawa mo, makakagawa ka talaga. Hindi mo kailangan ng degree. Parang sa pananampalataya lang yan. Kailangan bilang isang mananampalataya, tiyakin natin na tama ba yung ginagawa natin, no? Hindi dahil lang sa patuloy mong sinasabi mananampalataya ka, isa kang Kristiyano, pero kung hindi naman din nakikita sa mga gawa mo, wala ring silbi, di ba? Kumbaga, gumawa tayo ng tama. Hindi kinakailangan na graduated tayo, may degree holder tayo para makagawa tayo ng mga bagay. Minsan nga, kung sino pa yung mga hindi nakapag-aral, yun pa yung sabihin na natin mas maganda ang personality, di ba? Kung sino pa yung mga walang pinag-aralan minsan, sila pa yung nakikita mo parang very smart silang magsalita, yung tila ba
akala mo may pinag-aralan sila, pero kung iisipin mo, elementary lang sila, pero yung utak nila, ganun na lang ka-active, di ba? Minsan, hindi mo alam yung mga ginagawa ng Diyos sa buhay mo para magugulat ka na lang, ay, si ganito pala kahit hindi pala nakatapos talaga namang, di ba? Pinagpala ng Diyos, di ba? Dapat makitaan tayo ng ganun. Hindi natin pa pwedeng sabihin na matalino ko kay ganito, matalino ko kay ganyan. Matalino ka nga kung hindi mo naman alam i-apply, wala ring silbi. Kaya wala sa degree holder o wala sa pagiging educated ang pagiging isang matalino ng tao kung hindi sa paggawa ng tama at higit sa lahat sa pagkilala ng kanyang mga salita. So, yun. Salamat, Brother Joseph, sa napakagandang ginawa mo na speaking, na alam kong si Lord ang nag-lead sa'yo para maipahayag mo yung mga bagay na ito. At thank you kasi pati rin ako ay na-bless. At sa aking pakikinig, na-bless din talaga ako at may natutunan din talaga ako sa araw na ito. So, yun. Muli, shoutout po sa mga nakikinig sa ating YouTube channel at maging sa mga nandito po sa Team Talk. Shoutout po sa inyong lahat. So, ngayon po, akin na pong tinatawagan ang ating closing song. At syempre, susundan din po yan ng closing prayer ng ating speaker. At yun, tinatawagan ko na po si Sister Annalyn. Susundan po ng closing prayer ni Brother Joseph Agnad. Maraming salamat po. Ako po ang inyong naging presider, Seychelle Animbien. God bless us all. Pusong dalisay ang aking nais, nalikain mo Diyos para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikain mo Diyos para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Hanap ko'y pagpupuri sa'yo'y lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais, nalikain mo Diyos para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikain mo Diyos para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Ano ko'y pagpupuri sa'yo'y lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong
Manalangin tayo. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Maraming salamat pagkat ikay nandyan na gumabay sa amin. Maraming salamat pagkat natapos namin ang gawaing ito ngayong umagang ito na may kalakasan, may kagitingan at may kaayusan, Panginoon. Maraming salamat pagkat ikay nandyan na gumabay sa amin. Maraming salamat pagkat hindi mo kami pinabayaan. Maraming salamat pagkat ikaw ay patuloy na gumabay sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, O Diyos. Maraming salamat sa iyong mga salita. Hayaan mo na tumimo sa aming mga puso't isipan ang mga salita mong ito upang maging kalakasan namin sa araw-araw namin pamuhay at aming ding ma-share sa ibang tao. At sa maghapong ito, hayaan mo na gumalaw ka at hayaan mo ng iyong banal na espiritu ang gumabay at tumulong sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, O Diyos. Lahat ng papurit pagsamba ay aming idinudulog sa iyo, aming binabalik sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you for viewing. Please subscribe and see you again next activity. God bless.